Okay mga kabahaw, pasensya na medyo madilim. So, meron tayong isolve dito na problem from differential equations and uh, isa to sa mga miscellaneous problems nun. So, y prime is equals to secant x minus y tangent x. Okay, so note muna natin, okay, ayan, na ang y prime is equals to dy over dx. Okay, so bali ganito yung mangyayari niyan. So, dy over dx is equals to secant x minus y tangent x. Okay. And hinahanap natin yung linear ano nito, yung linear equation or yung linear form nito. So, i-rewrite natin dy over dx plus p of x times y is equals to q of x. So, kailangan sa gantong form natin ipapakita o sa gantong form natin ipapadala yung mismong differential equation na to. Okay. So, alam na naman natin kung ano yung magiging actual form niya. Ito yung gagawin natin. So, dy over dx is equals to secant x minus y tangent x. I-add lang natin both sides by 1 y tan x. Okay. Plus pala to. Ayan. So, magka-cancel to. Kaya matitira sa atin is dy over dx or magiging sagot plus y tangent x is equals sa secant x. Okay, so kung papansin nyo, parang ano na siya, parang similar na siya dito or synonymous na siya dito sa mismong formula. So, hanapin na natin kung ano yung p of x, y natin dito. Yung p of x times y natin dito is yung may y o yung nag-iisang may y dito sa mismong equation na to. Ano yung p of x natin dyan? P of xy. Sorry. Oops. Daisy. So, p of xy natin, p of x y natin is equals to tangent x. Kasi siya lang yung may katabing y doon mismo sa mismong equation. Alright? So, hanapin na natin yung integrating factor nito. IF. So, since with respect to x siya, e raised to integral ng p of x dx. Ano yung p of x natin? Tangent x. Okay. E integral ng tangent x dx. Okay. So, recall tayo. Ang integral ng tangent x dx is equals to ln secant x plus c. Okay. Ano na natin? Recall lang tayo ng slide. Excuse me. So, bale, e raised to ln secant x. Di natin kailangan lagyan ng ano dyan, ng plus c dyan kasi ano lang naman yan, parang integrating factor lang naman yan. Hindi na kailangan. So, yung e mo at saka yung ln, magka-cancel yan, magiging 1. And sa ano rin, recall rin natin, sa logarithmic, recall, na kapag meron kang e na naka-raise sa ln, tas may x, let's say x na lang siya. So, ang ibig sabihin yan, yung magiging integrating factor na lang natin is equal na lang sa secant x. Now, i-plug na natin doon mismo sa actual formula talaga para mahanap natin yung mismong differential equation. So, y times yung if natin is equal siya sa derivative ng if times yung q of x mo dx. And kung mapapansin natin dito sa problem, ang qx natin dito is yung secant x, okay? Ito siya, oh. So, bali, ang mangyayari, y times secant x is equals to, ano yung integrating factor natin? Secant x. Diba? Times, yung yung integrating factor ulit, ay yung qfx natin is secant x dx. Okay?
So, bali, ang mangyayari niyan, y secant x. Ayan. So, meron tayong secant squared x dx, di ba? So, mapapansin nyo, ang ano kasi, ang integral ng secant squared x dx is tangent x plus c. Okay, so bale, ano na lang to, y secant x is equals to tangent x plus c. Okay? Ayan. And para maano natin, para maayos talaga nating mahanap yung y, or since pinapahanap sa atin yung y, divide natin both sides by secant x. Ayan. So, bale, magka-cancel to. Ayan, and then yung matitira sa left hand side natin na ito is y is equals to, ang tangent x kasi is sin x over cosine x, right? Tapos, yung sa ano naman, sa secant naman, 1 over cosine x. Okay, so bale magka-cancel yung nasa taas at saka yung nasa baba na cosine x. Plus, c times 1 over secant x. And recall ulit natin. Okay, recall natin na ang reciprocal property or reciprocal identity ng 1 over secant x is equal sa cosine x. So, therefore, dito natin ilagay, therefore, y is equals to sin x plus c cosine x. Ito na yung sagot. Tapos, ang boxing.